Dun sa isang video ko, may mga nagko-comment na hindi naman daw basta-basta kukunin yung mga anak ko kung wala akong hindi magandang ginawa sa kanila. Totoo naman talaga, hindi naman talaga basta-basta kukunin yung mga anak mo pag walang matinding nangyari sa kanila. Sa case ko kasi ganito yun. Umpisahan ko nung dumating kami dito sa Denmark. Ipinanganak yung anak ko, yung panganay namin ng ex ko sa Pilipinas. Long distance relationship kami. Masayang bata siya, normal siyang bata sa Pilipinas, sa probinsya kami. Tapos dumating kami dito, June 2017, kinuha kami ng ex ko as a tourist. Tapos nag-stay kami dito, nagpakasal kami July 28, 2017 din. Pagkatapos ng kasal namin, na-find out namin na buntis ako. Hindi namin alam na buntis ako. Nung nabuntis ako noon, nung nalaman namin na buntis ako, doon na nag-umpisa yung problema. So, maraming hindi magandang nangyari. Pero ayaw kong i-detalye dahil kahit papaano, mahal sila ng anak ko ngayon at saka mahal din niya yung mga anak ko. So, ang nadali, ang naapektuhan is itong panganay namin. Yung sa mga hindi magandang nangyari. Umalis kami sa ex ko February 9, pumunta kami ng crisis center na hindi niya alam. Tapos doon kami nag-stay ng 3 months. So, buntis ako noon. Malapit na akong manganak. Dapat ang due date ko is March 29, yun ang sabi ng doktor, pero napaaga dahil nga sa problema, stress. Lumabas siya February 18. 2 kilos lang siya nung lumabas siya. So, nung dumating kami sa crisis center, nakita ng mga professional doon na tumutulong sa amin na iba yung ugali ng panganay ko. Pagka nasasad siya, pag nalulungkot, inuuntog niya ulo niya, pag nagagalit, mga ganun time na ganun, na nakita nila yung ganun. So, patuloy yon na nangyari. 3 months kami nag-stay doon. Tapos April, naka-receive ako ng request ng lawyer ng ex ko ng DNA test. Pina-DNA niya yung anak ko. Wala akong magawa kundi gawin dahil request na yun ng lawyer. So, nagpa-DNA kami. Tapos nalaman naman na siya ang ama. Dahil wala naman talaga akong lalaki at nilalaki nung time na yun. At wala akong nilandi. So, panatag ang loob ko na okay lang na ipa-DNA. Tapos May, dumating naman ang divorce paper ng ex ko. Alam ko na kapag pinirmahan ko yon, mapapauwi kami. Pero nung time na yon, gusto ko nang umuwi dahil sobrang hirap na kami. Gusto ko nang iuwi yung mga anak ko. So, okay lang nung time na yon. So, nalungkot ako sa mga nangyayari dahil ang laki na ng problema. Dumadagdag pa yung DNA at saka yung divorce paper. So, para akong binagsakan ng lahat na nasa akin yung problema. Pero tinitibayan ko ang loob ko dahil nga sa mga anak ko. So, nung time na yon, after ng 3 months, nag-decide ang kumun namin na ilipat kami sa institution dahil nga sa panganay ko. Nakita nila kung paano mag-react. Sabi nila kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng professional na tutulong sa kanya at saka tutulong sa akin kung paano ko i-handle pag nag-react ng ganun. So ayun, pinatira kami sa isang institution, sa ibang munisipyo naman yun, hindi dun sa kumun namin na dati. Pero yung kumun namin dati, siya pa rin ang nag-a-assess sa mga nangyayari sa report. So, ayun, tumira kami sa institution ng 3 months. Nung time na yun, wala akong trabaho. Imagine mo, wala akong trabaho, wala akong mapagkunan ng pera. Pero napapaswerte lang talaga ako dahil may mga tumutulong na mga tao. At saka, nag-post yung kapatid ko sa Pinoy Info. Tapos may mga tumulong. Salamat sa Pinoy Info group. Tapos may mga tumulong, nag-mobile pay ng pera, may mga nag-donate ng damit. Salamat kay Ate Meta, at saka Gina, at saka si Kuya Peter. Yung mga damit na tambak-tambak na binigay nila, na malaking tulong, hindi ako namimili ng damit. Ang binibili ko lang yung pagkain namin. Tapos, ultimo, nung before ko makuha yung tulong ng mga bata, tulong sa mga bata, ultimo 10 kroner, hinihingi ko sa mga kaibigan ko, hinihiram ko. Sobra yung hirap namin noon, pero lakas loob lang talaga. So, nung before kasi kami umalis sa ex ko, nag-apply kami ng ex ko ng tulong sa mga bata. Maswerte ako dahil sa bangko ko pumunta yung tulong sa anak ko, yung panganay. So, na-receive na, naalala ko, humihingi pa nga ako ng 10 kroner sa mga kaibigan ko.
So, ayun, nakuha namin. Yun yung ang bininat-binat ko ng 3 months, yung pera na yun, yung 4,000. 3 months, para lang sa pagkain namin yun. Kasi gamit hindi kami namimili. Kasi yung higaan, provided na ng crisis center. At saka yung institution, provided na nila yun. Nung nasa institution kami, may isang babae. Sabi niya, bakit hindi ka humingi ng tulong sa gobyerno? Kasi pwede kang mag-apply, sabi niya pala. Mag-apply ka. So, tinulungan niya ako nag-sign up kasi wala naman akong computer. So, tinulungan niya ako sa computer niya, mag-sign up, tinuro niya lahat. Tapos, ayun, pinasa namin sa awa ng Diyos na approve naman. Tapos, nung July na yun, nakuha ko yung 12,000 kroner. Tapos, plus pa yung tulong sa mga bata nung nakuha ko nung April at saka nung end ng February. So, meron akong pera, iniipon ko yun. So, hindi ako, after na nung naranasan ko na gipit, tapos meron na akong pera after nun. Nung hindi ko pa nakukuha na approve yung pera na yun, yung 12,000, nung naghahanap ako ng apartment, kasi sabi ng institution, after ng 3 months, i-assess nila kung pwede kaming lumabas sa institution, hahanap kami ng apartment, yun ang sabi nila. So, nag-decide ang institution, sabi nila, kaya ko naman daw alagaan yung mga anak ko, kaya kong ibigay yung pangangailangan nila, at saka hindi naman daw ako masamang ina. Yun nga lang, kailangan ng anak ko ng tulong dahil yun nga yung ugali niya. So, patuloy pa rin yung tulong, pero bahala na yung kung nalilipatan namin kung magbibigay sila ng tulong. Basta, isasubmit daw din nila yung report na gagawin nila, tapos bahala na yung next na kung natutulong sa amin. So, ayun nga, pagkatapos naman ng 3 months, so, naghanap ako ng apartment dahil kailangan namin umalis. Maswerte na naman kami dahil yung isang kakilala ko dati, tinanong ko lahat, may isa doon nagsabi na, uy, tamang-tama, yung kaibigan ko, aalis siya sa apartment niya, gusto niyang ipatira ng 1 year yung apartment niya. So, kung gusto niyo kunin niyo, 36 square meter nga lang, pero sabi niya, parang okay na sa inyo yun, sabi niya. Parang temporary, sabi niya. Tapos natuwa ako, sabi ko, oo, kailangan talaga namin yan, sabi ko. So, maswerte talaga ako nung time na yun. Napapaswerte ako. Kahit na sobra yung pinagdadaanan ko, may mga magagandang bagay din naman na nangyayari. Hindi naman puro pangit. Tapos noong nakalipat na kami sa apartment na maliit, ipinasok ko yung mga anak ko sa kindergarten, tapos ako naman naghanap ng trabaho. Tapos tamang-tama may naghahanap ng ng pang night time doon sa kakilala ng kakilala ko. So, naghanap ako ng babysitter para sa mga anak ko para may mag-babysit sa kanila sa gabi. So, nakahanap naman ako, tapos syempre, ang ginawa ko, inihahatid ko sila sa kindergarten, sa umaga. Tapos, sa gabi naman, inihahatid ko sila doon sa nagbe-babysit. 9 to 5 ang trabaho ko, panggabi. Tapos, pumapasok ako pagka naihatid ko na sila. Tapos, pinipick up ko naman sila sa umaga, mga around 6. Tapos, dinadala ko sila sa bahay, pinapakain, tapos pinapasok ko na sila. Tapos, sa hapon naman, may kinuha akong isang kapitbahay namin, binabayaran ko rin, Pilipina din. Pumapasok ako sa language para lang matuto ng language nila. Nagbabayad ako ng magbe-babysit para lang maka-learn ng language 2 times a week. So, yun ang ginagawa ko. Yun ang routine namin. Tapos din nung nag-umpisa na sila pumapasok sa kindergarten, yung mga teacher doon, nakita nila kung paano mag-react or yung behavior ng anak ko, yung panganay. Na yun nga, pagka nasasad, inuuntog ang ulo. Tapos lahat ng mga nakakita, sinusulat. Tapos tinawagan nila ang kumo na kailangan ng anak ko ng tulong. So ayan, nagtawag ang kumun, yung mga professional na i-sendan ako ng tulong o kaya mga ganun. Pero bago yan, nag-meeting muna kami kung ano yung mga kailangan gawin at saka ano yung tulong na makukuha namin. So ayun, nag-decide sila na after ng meeting namin na padalhan kami ng mga professional na magtuturo sa amin kung paano ko i-handle yung anak ko, kung nagre-react ng ganun. Kung paano ko halimbawa yung mga boundaries, yung mga ganun, na kapag halimbawa yung mga, ano bang tawag doon yung boundaries na, kapag halimbawa kumakain at hindi niya nagustuhan, yung mga sasabihin mo ba, tuturuan nila ako ng mga ganun, yun yung sabi nila.
Pero nung time na yun, hindi yun ang nangyari, hindi yun ang, yung pinag-usapan doon hindi natupad. So more on ano sila, is, sabi ko, ang tawag ko sa kanila is spy. Yung tinitingnan lang ako, inobserbahan. Tapos, after inobserbahan, syempre, araw-araw yan. Halos araw-araw yan, kahit weekend. Tapos hanggang sa Borneo, sa kindergarten, sinusundan kami doon, pinipick up namin yung anak ko, kasama sila. Tapos, sa pag kumakain kami, tinitingnan kami, inobserbahan kami. Pag nasa playground kami, sinusundan kami, yung mga ganun ba, may mga schedule sila na pumupunta doon. Hindi kami makapunta-punta sa mga kaibigan namin na lagi dahil nga nandyan sila. Kasi kapag kakinansel namin, nakalagay na naman sa report na nandun. Ganyan ang routine ng ng buhay namin ng 1 year doon sa Tapos, eto na, nung mag-1 year na kami, nag-umpisa na naman akong mag-alala. Dahil wala na naman kaming matitirhan. So, yung utak ko na naman, natutursure na naman dahil saan ko na naman dadalhin yung mga anak ko. Kasi nga 1 year lang ang kontrata namin doon. So, nag-umpisa na naman akong maghanap mga 3 months before. Kaya mga matagal-tagal din na mga 4 months o 5 months gano'n naghahanap na ako. Pero na talaga ako nung malapit na kaming paalisin. I mean, umalis kasi hindi kami dapat mag-stay doon ng more than 1 year. So, nakahanap ako ng rooms, tapos nagustuhan ko naman dahil malapit sa forest at saka maganda yung playground, malaki yung bahay, pero sa room lang kami, yun room lang ang titirhan namin. Tapos may isang lalaki na nakatira doon. Tapos yun, nag-oo ako, tapos yun. Nung 1 year na kami doon, umalis na kami dito sa maliit. Dinala na namin yung mga gamit namin. Yung anak ko na panganay, syempre, ang daming tanong, bakit tayo lilipat uli? Bakit ganito? Bakit wala tayong yung permanent na bahay? Alam na niya mga 4 na taon na yun yung anak ko noon. So, tinatanong niya lagi kung bakit daw kami alis ulit. So, umiiyak siya. Yung mga laruan niya, pagka kinukuha, sabi niya, bakit kailangan ilipat? Yung mga ganun. So, naaawa ako sa kanila. Kahit yung baby ko, nararamdaman niya. Minsan iyak ng gabi. So, ayun. Lumipat kami doon sa room. Tapos, nag-stay kami doon. Mga 1 week. Tapos, ng 1 week na namin doon, syempre, nailipat na namin lahat yung mga gamit. May tumulong na kakilala. Dinala yung mga gamit namin doon. Hindi biro yung yung maglipat kasi ang dami naming gamit na mga damit na binigay ng mga tumulong sa amin. So, para akong yung mababaliw nung time na yun kasi nga every time na matatapos yung term o kaya yung palugit, nalulungkot ako. So, ayun, 1 week na kami doon, nakalipat na kami. Tapos, after 1 week, syempre, okay na kami doon. May natanggap akong sulat na may binigay yung commune na apartment sa amin. Sabi ko, bakit hindi nila ginawa ito? Ang tagal ko nang humihingi ng apartment sa kanila. So, natanggap ko yon na may binigay nga na offer, mga 3 rooms, at saka yung parang up and down. So, natuwa ako, pero nalulungkot din ako. So, nag-ask ako sa mga kaibigan ko ng opinion nila. May nagsabi na, mas maganda huwag na lang kayo bumalik kasi yung commune na yun nga ang tingin nila sa iyo. Tapos may kaibigan din na, mas maganda na yan kasi stable na yan kasi nga, hindi na kayo lipat-lipat, na yan, unlimited. So, yun. Tapos yun din ang iniisip ko, unlimited na to, mabibigay ko na yun sa anak ko yung mga stable na tirahan, na bahay, apartment. So yun, umuo ako. So nag-down uli ako. Yung down ko dun sa tinirhan namin na 1 week, hindi ko nakuha lahat kasi nag-buy kami ng konti dun sa tinirhan namin kahit na hindi kami nag-stay dun ng 1 month, parang binayaran namin ng buo yun. So buti ka mo, masinop ako sa pera kaya may ipon ako. So kahit na malaki yung binayaran namin doon, nagbayad ako ng 23,000 kroner. So meron akong naibayad. So, kami, lumipat uli kami dito sa dating namin, commune namin na yung malapit sa sa tinirhan namin ng 1 year. Bumalik uli kami doon. So, ayun,
inayos na namin lahat yung mga gamit, nakabili na ako ng sofa ulit doon kasi sa bagong tirahan. Lahat ng mga gamit binili ko, mga table, mga upuan, lahat. Kasi empty naman yun yung apartment na bibigay sa'yo. Ang meron lang is ref at saka yung lutuan. So, finil upan ko lahat yun. Kahit na second hand lahat yun yung mga finil up ko, syempre pera pa rin yung ginamit ko. TV, mga ganun, bumili ako ng mga ganun. Dahil wala naman kami dati ng ganun, so lahat binili ko. Eto na. 1 month na kami nakatira doon. Okay na yung buhay namin eh. Tapos, may nakuha na rin akong trabaho na, ano bang tawag doon? Na binigay din ng kaibigan ko sa Fly Center na tagalinis din. Maglilinis ako. So, okay na yun. Parang sabi ko, tamang-tama. Maaayos na ang buhay namin. Okay na, stable na. Tapos ito, katapusan ng August, syempre 15 days kami doon nakatira na dito sa bago naming tirahan. August. Dumating ang, dumating sa, ano ba yung tawag doon, e-box ko. Pero hindi ko binasa, hindi ko muna binasa yon. So, tapos, may tumawag. May tumawag sa akin na, may tumawag sa akin na, ano ba yun? Private number. Tapos sinagot ko, sabi niya, hindi ka na pwedeng pumasok dito sa work bukas kasi, tumawag ang ulining na wala ka na raw papel dito, na hindi ka na pwedeng magtrabaho, na basta wala ka ng papel. Di sabi ko, oh my God, bumagsak yung, yung katawan ko, na hindi ko maintindihan kung bakit ako na-fired. Na-fired ako kasi nga, wala na akong papel daw, kasi tumawag daw sa kanila. Yung mismo ng pagtawag ng ulining sa kanila, tumawag agad yung boss ko na hindi na raw ako pumasok doon. Hindi na ako pwedeng pumasok doon. Kasi nga nakapasok na kasi mga ilang araw, nakapasok na ako. Sabi ko, oh my God, hindi. Iyak ako ng iyak. Para akong, yung parang, alam mo yun, yung, akala mo, maaayos mo na lahat na wala nang problema, kahit na may mga nag-observe sa'yo, at least meron ka nang maipapakita ka sa kanila na stable ka na, hindi mo na sila ililipat-lipat yung mga anak mo. Yung ganun ba, sobrang saya mo na, tapos ang kapalit pala nun is yung din, pag fired ng work mo, tapos na-deny yung visa nyo na mag-ina, ayan, kailangan mo nang umuwi sa Pilipinas. Diba? Yung in-expect mo na hindi ka uuwi sa Pilipinas, tapos dahil maayos na ang buhay mo, okay na, dahil mag-uumpisa ka na magtutuloy-tuloy na dapat yun, pero hindi pala. Ayun. Kung dati gusto kong umuwi, pero nung maayos na yung nakikita ko yung mga hirap na pinagdadaanan ng anak ko, yun. Nung time na nasa ex ko talaga ako gusto ko nang umuwi. Pero eto na, di ba? Umpis ng stable, tapos, ayun na nga, dumating yung ganun. Pero wala akong magawa, ganun ang nangyari. So, ayan, nag-decide kaming umuwi. Mga September ako nag-decide ng umuwi. Hindi pa ako nag-decide ng ano ba yung tawag doon? Ng mga August, kasi gulong-gulo pa ako. Ang iniisip ko, saan ako kukuha ng ibabayad ko dito sa apartment ko? Pagkamahal-mahal, 8,000 ang bayad doon. Siguro may tulong naman ang common. So mga around 5,000 siguro ang babayaran namin. Pero kahit na saan ako kukuha kung wala na akong trabaho. Yan. Lumapit ako sa sa caseworker. Caseworker ko, yung mga nagbibigay ng tulong na nag-observe sa amin. May kasi caseworker yan eh. Siya ang gumagawa lahat ng sulat. So lumapit ako sa kanya. Nagkaroon kami ng meeting, nagpatawag ako ng meeting. Sabi ko, paano yan? May dumating na sulat. Tapos sabi niya, tutulungan ka namin. Sa meeting, tutulungan ka namin. Mag-a-apply tayo ng, ano ba yung tawag doon? Cleya. Yung Cleya, magko-comment tayo, yung gagawa tayo ng sulat, isisend sa, na may ganitong nangyayari na under observation yung mga anak mo. Tapos, isusulat namin. So, gagawa daw sila ng sulat. So, natuwa ako na ganyan. Pero, yung pag-aalala, paano kung hindi ma-approve? Yun yung tanong ko. Tapos, tinanong ko sa caseworker ko, paano pag hindi na-approve, sabi ko. Tapos, sabi niya, kapag ginawa na namin lahat ang nagawa namin, na ganito nga isusulat namin, na ganito ang sitwasyon nyo, tapos hindi na-approve, wala na kami magagawa, sabi niya. Yun ang nakapag-ano na naman sa akin, sabi ko, paano kung mag-i-stay kami dito tapos wala akong trabaho? Kasi hindi ako pwedeng magtrabaho hanggat wala akong papel, kasi dito bawal magtrabaho pag walang papel. So sabi ko sa kanya, paano kami mabubuhay?
So, sabi ko, iniisip ko, kung ganun din lang na walang kasiguraduhan ang buhay dito na mapapa-stay kami dito, baka mamaya, after 1 month, mapauwi din kami, di mas lalo wala akong pera. At least may pera ako ngayon kasi nga may ipon ako nung time na yun na, yung nung nagtatrabaho ako, at least may ipon ako. May gagamit kaming pamasahe. Di mas maigi na lang na umuwi kami. Yan ang decision ko. So, nag-decide na akong umuwi. So, ayun, mga September 14, uwi na kami. Balot-balot na kami. Nag-exit pa kami sa Sweden kami nag-exit. Kasi pumunta kami sa embassy ng Philippines, sabi nila, mag-exit kayo ng ibang bansa, ibang airport. So, doon kami nag-exit. Kasi may kakilala ako sa Sweden, so doon kami tumira. Ito namang katikatera na kakilala ko, dahil sa pag-aalala niya daw sa amin, na yun ang kwento niya after nang makuha na yung mga bata, nag-aalala daw siya kasi ano raw ang buhay namin sa Pilipinas. Ano raw ang maipapakain ko sa kanila. Sabi ko, nakita mo naman yung buhay namin sa Pilipinas bago kami dumating dito. May grocery naman ako. Kaya ko uling magpatayo ng grocery. Sabi ko sa kanya. Pinadala ko na yung pera ko sa Pilipinas. Yung naiipon ko kasi nga alam namin na uuwi na kami, tapos yun nga may pamasahe kami, so nakabili na ako ng ticket. Ayan, doon kami nag-exit, tapos doon na mismo yung nakuha yung mga bata kasi nga si katikatera tumawag sa caseworker ko na exit na raw kami, uuwi na kami. Nag-alala daw siya dahil baka hindi ko kayang alagaan yung mga anak ko sa Pilipinas. Kaya yun, sa katikatera niya, tumawag siya sa caseworker ko. Ito naman si caseworker ko, nag-alala, kailangan daw namin hintayin yung reply ng ulining, baka ma-approve daw. Kaya, tumawag siya sa pulis, ito namang mga pulis, syempre, binlock na ako sa lahat ng airport, sa Interpol na, para akong criminal. Ayun na, doon na kami mismo nahuli. Nung time na yun, napa-exit na kami nung 14, tawag sila ng tawag, hindi ko sinasagot. Tapos, nung nabasa ko na, nung lumabas na ako, may message, ni-report na kita sa pulis, sabi ng caseworker ko. Kasi tumawag si ganito, napa-exit kayo, ikakasal ka na raw. Alam mo yung, ang daming, sabi ko, ba't ang dami mong alam na hindi ko alam? Sabi, ikakasal ka na raw na ganito, i-exit kayo sa ibang bansa. Grabe. Ayun, doon kami nahuli. Mismo. Dahil nga sa katikatera nun, wala namang court order. Pwede kami makauwi kung wala lang nagsabi sa kanya na hindi ako sa Interpol. Makakauwi kami kasi wala namang nagsabi na hindi kami pwedeng umuwi. Na-deny nga ang visa namin Kaya kami uuwi ang sabi ng, kinausap ko ang Unlinings kasi tumawag nga sila sa akin. Nung time na yun na tumawag yung boss ko, tumawag din yung Unlinings, sabi niya, i-provide mo, kung maipoprovide mo, may proof ka na yung anak ko raw is pinanganak dito at saka EU citizen, pwede daw kaming mag-apply ng family reunification. Nung time na yun, wala namang, hindi EU passport yung anak ko, Pilipino silang dalawa. Kahit na ang ama nila is puti, Pilipino sila. So wala akong, wala akong maibibigay na panghahawakan na mag-a-apply kami ng family reunification. So, kaya ako nag-decide. Kasi walang kasiguraduhan yung buhay namin dito Paano kung kinamagahan dumating na yung reply na hindi kayo makaka-stay? Di mas lalo namang nagkanda utang-utang na ako, tapos yung apartment namin, hindi ko na nabayaran, paano? Yun na yung mga takot, sama-sama na yan. Kaya kami uuwi. Yun yung kwento ng yun yung nangyari. So, hindi sila nakuha dahil wala akong, hindi basta-basta naman talaga makukuha yung mga bata kung walang mga dahilan. Ang daming dahilan, gaya ng nasabi ko, ang dami. Kaya yun yun yung kwento ng buhay ko dito. Kasi, ako rin minsan yung, complicated, ang hirap intindihin pag ikaw hindi ikaw yung nasa sitwasyon Mahirap talagang intindihin. Kasi ang daming nangyayari na hindi natin alam. Saka lang natin nalalaman pagka nangyayari na sa atin. Alam kong hindi lang ako yung ganito, yung pinangyarihan dito na mga Pilipina. Pero hindi nga lang malala sa kanila, hindi sila nag-exit.
At ito pa ang isa pa, kakatawa kasi nga, nung time kasi na yun, ayaw ng ex ko makita yung mga anak niya, ayaw niyang sustentuhan sila kasi sabi niya, umuwi na kayo. Kaya nagpandala siyang nagpagawa ng consent sa lawyer. So, pandala siya. Umuwi na kayo, mag-exit kayo sa ibang bansa. Tapos, nung nakuha na yung anak ko, doon sa airport, yung nakuha, yun nga, tinawagan ko. Sabi niya, wala tayong magagawa. O, di ba? Doon na, noong nakuha na yung mga anak ko, doon na kinontak siya ng munisipyo, yung kumun. Doon na nag-umpisa yung connection namin, connection niya sa mga anak niya doon. Pero nung buntis ako, mula nung umalis kami sa kanya, hindi nakita ng mga anak niya ang tatay nila. Noon lang nung nakuha na sila. Doon sila nagkaroon ng connection. Kasi wala naman dati, wala siyang pero ayaw ko nang banggitin yun. Yun, basta yun yung kwento ng buhay namin. Ngayon, hindi na ako malungkot. Masaya na ako, pero pagka yung naaalala ko nung time na yon, nalulungkot ako, pero may maganda rin namang nagawa. Kasi naging strong ako, naging palaban ako, sumasagot ako. Dati kasi nung nasa yung mga ongoing yung mga kaso-kaso, hindi ako palaban. Kasi after na makuha sila, maraming nangyayari ulit. May mga, pumunta kami sa mga court, hindi lang yung mga ito ang nangyayari. Ito lang, bago ito makuha yung mga anak ko.